Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alex. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking pamilya ukol sa aswang na kanilang nakaengkwentro. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay at hanggang sa kasalukuyan ay nakakintal pa rin ng mga alaala sa diwa ng aking mga magulang. Umalis sa bayan ng Enriquez ang aking mga magulang at nagtungo sila sa isang baryo sa Samuan upang magsimula ng panibagong buhay. Ilang buwan pa lang silang kasal nang maibalita sa kanila ni Lola Ella na nagkaroon ng malubhang karamdaman si Lolo Rodolfo na ama ni Tatay Benjamin. Nabahala silang mag-asawa kung kaya't mabilis silang nagtungo sa Enriquez at binisita si Lolo Rodolfo upang malaman ang tunay nitong kalagayan. Natagpuan nila ang matanda na nakaratay sa higaan, butot balat at may malubhang karamdaman. Mabilis naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital at nabigyan ng karampatang gamot, kaya unti-unti na rin na bumalik ang lakas nito. Subalit hindi na nawala ang mga rayuman nito at ang pananakit ng katawan. At dahil din sa katandaan ay hindi na bumalik sa dati ang malakas na resistensya. Madalas din itong inaatake ng ubo at sipon, kaya naman palaging bumibili ng mga prutas at gulay ang aking mga magulang at pinapakain kay Lolo Rodolfo. Isang araw, may nakipagkilalang bagong kapitbahay sa aking mga magulang. Gayon din kay Lola Ella at Lolo Rodolfo. Isa siyang babae na nasa 40 na ang edad. Aling Asuncion ang tawag sa kanya at solo siyang namuhay sa Enriquez upang makipagsapalaran at hanapin ang kanyang swerte. Tumira siya sa kubo na may 3 kabahayan ng layo, buhat sa bahay ng aking mga lolo at lola. Naghahanap buhay siya at nagtitinda ng suman. Mukha naman siyang magiliw na kapitbahay. Paminsan-minsan ay nakikipagkwentuhan siya sa aming mga magulang at nagbibigay ng ulam o maging mga prutas at gulay para kay Lolo Rodolfo. Naging malapit naman ang loob sa kanya ng aking mga magulang at wala naman silang nakitang anumang kahinahinala o kasamaan ng pag-uugali nito. May mga pagkakataon na binibigyan sila nito ng mga suman at talagang masarap ang pagkakagawa nito sa suman. Mabentang-mabenta nga daw yun sa mga mamimili sa Enriquez. At kung minsan pa nga ay nauubusan na si Aling Asuncion, pero marami pa daw ang gustong bumili sa kanya. Subalit may mga araw na madalas na nahihilo at sumasakit ang ulo ni Tatay Benjamin sa hindi malamang dahilan. Inisip niya na baka dala lamang yun ng pagod at pagpupuyat niya, kaya hindi niya yun pinapansin. Nagpatuloy ang pagbibigay ng libreng suman ni Aling Asuncion sa aking mga magulang, pati sa aking lolo at lola. Lumipas ang ilang linggo ay nakaramdam sila ng matinding pananakit ng ulo. Parati silang iniinit kahit banayad ang panahon, saka hindi nila maipaliwanag ang kakaibang uhaw at pagkagutom na parabang may gusto silang kainin na hindi nila maipaliwanag. Dumako ang isang araw at naabutan ni Nanay Pilisa si Tatay Benjamin sa may kusina at may dala itong manok na panabong. Naglalaway at gustong-gustong kainin ng buhayang manok. Akmang kakagatin na niya ang manok nang bigla siyang sawayin ni Nanay Pilisa. Inagaw nito ang manok at dali-daling tinawag si Lola Ella. Ipinabatid niya dito ang nangyari. Napansin din nilang masama ang tingin sa kanila ni Tatay Benjamin at mukha itong wala sa tamang katinuan habang patuloy na naglalaway. Kaya naman nagdesisyon si Lola Ella na puntahan ng kaibigan niyang albularyo na si Mang Goryo sa bahay nito upang maipasuri si Tatay Benjamin. Halos kalapit bahay lamang niya ang albularyo kaya madali itong napuntahan. Sinuring mabuti at ginamot ni Mang Goryo si Tatay Benjamin hanggang sa bumalik sa normal ang kilos nito. Nalaman ng buong pamilya na nayanggaw si Tatay Benjamin at malapit na pala itong maging ganap na aswang. Posibleng sa pamamagitan ng pagkain ng ginawang pangahawa ng aswang. Naalerto ang mag-anak
Kaya naman isa-isa rin silang nagpagamot sa albularyo. May lumabas na itim na sisiw mula sa inilabas nilang mga pagkain. Lahat pala sila ay kamuntik ng mahawaan ng pagiging aswang. Iisa lamang ang posibleng dahilan at yun ay ang suman na ibinigay sa kanila ni Aling Asunsyon. Wala naman daw ibang pagkain silang kinakain kung hindi ang mga pagkaing niluluto at inihahain nila sa hapagkainan. Pero hindi sila nagbigay ng konklusyon na aswang si Aling Asunsyon. Ayaw nilang magbintang sa kapwa at kailangan pa nila ng sapat na ebidensya upang mapatunayang totoo ang aswang na ito. Simula noon ay dumalang ang pagbibigay ng suman ni Aling Asunsyon sa mag-anak. Kung magbigay man siya ay hindi yun kinakain ng pamilya dahil sa matinding pangamba. Hindi na lang nila sinasabing hindi nila kinakain ng suman at baka maghinala o magkasakit sila ng damdamin ni Aling Asunsyon. Isang gabi, abala sa paglalatag sa higaan ng mag-asawa ni na Tatay Benjamin at Nanay Pilisa, nang makarinig sila ng mga kalabog at kaluskos na nagmumula sa silong ng bahay. Lumabas ang aking ama sa kanilang silid tulugan at kinuha ang itak na nakasabit sa may pinto. Pagkatapos ay kinuha niya ang gasera at nagtungo sa labas ng bahay. Malakas kasi ang kutob niya na may aswang sa labas ng bahay. Medyo madilim ang paligid. Hindi lumitaw ang kabilugan ng buwan sa kalangitan, kaya ang naging tanglaw lamang na liwanag ay ang gasera. Yumuko ang aking ama at inalam kung saan nagmumula ang mga ingay. Bahagya niyang itinapat sa bahaging silong ang liwanag ng gasera nang biglang manlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang malaking nilalang na nanlilimahid sa kaitiman ang hubot-hubad na katawan. Nagtataglay ito ng mahabang dila at nanlilisik ang mga mata. Ang katawan nito ay maihahalin tulad sa isang sigbin na mahaba ang paa sa hulihan at ang mga kamay nito ay napakaiksi. May mahaba itong buntot na ginagamit nito bilang sandata. Pagdama ng liwanag sa kabuuan ng hubad nitong katawan ay mabilis na inilabas ng aking ama ang itak mula sa kanyang kaluban. Nakaramdam naman ng panganib ang naturang nilalang kung kaya't mabilis itong gumapang palabas ng silong at nagmamadaling kumaripas ng takbo sa damuhan. Hindi na yun naabutan ng aking ama at kahit itapat pa niya ang liwanag ng gasera sa buong paligid ay hindi na niya nasumpungan ng naturang nilalang. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay at sinalubong siya ng aking ina. Tinanong nito kung anong natagpuan niya sa labas ng bahay. Hindi naman nag-atubili ang aking ama na ilahad sa kanya ang kanyang mga nasaksihan. Nabanggit pa niya na malakas ang kanyang kutob na isang aswang ang bultong natagpuan niya sa silong at kinakailangan nilang maghanda sa muli nitong pagbabalik. Napaisip si Tatay Benjamin. Sumagi sa isip niya na baka si Aling Asunsyon ang naturang aswang. Nagbabalat kayo lamang ito, mabait na kapitbahay, para lang makahanap ng tiyempo para mapatay silang lahat. Nilukuban ng takot ang aking ina pero nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi nila yun pinaalam sa mga magulang ng aking ama sa takot na baka makaapekto yun sa kanilang kalusugan. Sa sumunod na araw, nagsaboy ng asin sa may dingding at pinto ang aking mga magulang at sinigurado na maayos na nakasarado ang bawat tarangkahan ng pinto. Kasabay pa nun ay tinarak ni Tatay Benjamin sa lupa ang itak upang maging matalas ang dulo nito. Nag-aalala sila na baka bumalik ang aswang kaya kinakailangan nilang maghanda sa kasunod na pakikipaglaban dito. Buong maghapon silang hindi lumabas ng bahay upang mabantayan ng mga magulang. Nagpasalamat naman sila sa Diyos at walang masamang nangyari. Subalit nang sumapit ang gabi habang mahimbing na natutulog ang aking mga magulang sa kanilang kwarto, ay biglang naalimpungatan ng aking ama. Binulabog siya ng mahinang tinig ng aking lolo na tila umuungol. Bumangon siya ng kama at pinakinggan ang tinig nito. Ngunit hindi nagtagal ay biglang tumahimik ang buong paligid. Nakampante ang aking ama kung kaya't bumalik siya sa pagkakatulog. Makalipas pa ang ilang sandali ay muli na namang umungol si Lolo Rodolfo. At sa pagkakataong yun ay
Palakas ng palakas ang kanyang tinig. Humihingi pa rin ito ng saklolo at mukhang nasa panganib ang kanyang buhay. Tuluyan ng nagising ang diwa ng aking ama. Lumabas sila ng kwarto at kinuha ang kanyang kaluban na nagtataglay ng matalas na itak at isinukbit sa kanyang tagiliran bago niya kinuha ang gasera at nagtungo sa silid tulugan ni Lolo Rodolfo. Sa unang tingin niya ay parang may nakabara sa liig nito. Inaninag niya yun ng maayos gamit ang bitbit na gasera. Tumama ang liwanag sa katawan ni Lolo Rodolfo at napansin ng tatay ko na may maitim na tila lintang nakapaikot at nakasakal sa liig nito. Nabahala siya at gumalaw-galaw pa ang naturang bagay na yon. Bahagya siyang kinilabutan lalo pat umuungol si Lolo Rodolfo at pilat na iniaalis sa kanyang liig ang naturang bagay. Nagimbal si Tatay Benjamin pero makalipas ang ilang sandali ay naghari ang galit sa kanyang kalooban. Buong tapang siyang lumapit kay Lolo Rodolfo at pinutol ang maitim na linta at pinagmasdan niyang mabuti yon. Nabitawan niya ang maitim na linta at bumagsak yun sa sahig. Gumagalaw-galaw pa ito at talagang nakakapangilabot na pagmasdan. Napagtanto niya na hindi yun maitim na linta kung hindi dila, kaya kaagad niya pinagtataga hanggang sa tuluyang maging pinong-pino. Tumalsik ang masasaganang malalansang dugo sa sahig. Bigla namang lumitaw sa likuran niya ang aking ina. Gayon din si Lola Ella at halos mapasigaw silang dalawa sa sobrang takot nang makita ang mahabang putol na dila na nakalawit mula sa silong. Dali-daling pinagpuputol ng tatay ko ang natitirang nakalawit na dila at dahil doon ay biglang umangil ng pagkalakas-lakasang nilalang na nagmumula sa may silong. Nakakapangilabot ang malalakas na angil nito na tila nahihirapan sa sobrang sakit. Inutusan ng tatay ko ang nanay ko gayon din si Lola Ella na bantayang mabuti si Lolo Rodolfo at binalaan na wag lalabas ng silid. Lalabas siya ng bahay at susundan ng aswang upang tuluyan na itong mapatay. Sumang-ayon naman si Nanay Felisa at Lola Ella kahit na nanghinginig sa sobrang takot. Binitbit ng tatay ko ang gasera, gayon din ang kanyang itak at mabilis na lumabas ng bahay. Inabutan niya ang bulto na hustong tumatakbo palayo sa kanilang bahay. Napansin ng tatay ko na yun din ang nakita niyang nilalang na nagtungo sa kanilang silong sa nagdaang araw. Hinabol niya ang aswang at eksaktong tinamaan ito ng taga sa binti. Gayon din sa may tagiliran subalit hindi ito tumigil sa pagtakbo. At kahit pa ika-ika kong maglakad, ay mabilis pa rin itong nakalundag palayo sa kanilang bakuran. Hindi na yun nasundan ng aking ama. Basta na lang itong naglaho na parang bula. Sa kasunod na araw ay hindi na ilihim ng pamilya ang naging engkwentro sa maninilong na aswang. Ang lubos pang ipinagtataka ng aking mga magulang ay ang biglang pagkawala ng kanilang bagong kapitbahay na si Aling Asunsyon at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nagkaroon ng espekulasyon ng aking mga magulang na posibleng si Aling Asunsyon ang maninilong na aswang at nakakatiyak silang natakot na itong magpakita dahil nalalaman na nila ang kanyang tinatagong lihim. Lumitaw ang iba't ibang mga kwento at karanasan ng kanilang mga kapitbahay. Isa sa mga nagkwento sa kanila ay si Aling Doray. Base sa mga nalalaman nito, marami na palang nayanggaw sa mga residente simula noong bumili ng mga suman kay Aling Asunsyon. Ang unang nabiktima ay si Mang Tiburcio na isang magsasaka. Mahilig daw itong bumili ng suman na binabaon nito sa pagtatrabaho sa bukid. Hindi nagtagal ay nagbago ang pag-uugali nito. Naging magagalitin at madalas na naiirita sa maalinsangang pakiramdam. Parating uhaw at nagugutom. Isang araw ay inatake nito ang kapwa magsasakang si Mang Lando at nasugatan sa balikat. Dali-dali silang dinala ng mga magsasaka sa isang manggagamot at nalaman nilang nayanggaw sa suman si Mang Tiburcio. Nakaligtas ito sa pagkakahawa ng aswang at bumalik sa normal na buhay pero hinding-hindi na siya bumili ng suman kay Aling Asunsyon. Pangalawa sa nabiktima ay ang binatilyong anak ng kumari niyang si Aling Delia. Suki din pala ito ni Aling Asunsyon at katulad ng nangyari kay Mang Tiburcio.
ay inatake ni Simon ang mga kaibigan niya habang namamasyal sila sa bayan. Kumaripas ng takbo ang mga kaibigan niya at humingi ng tulong sa mga tanod. Mabuti na lang at nakasalubong nila noon sa bayan ng albularyong si Mang Goryo na may ginamot na pasyente. Hinarap nito si Simon at ginamot. Nang mahimasmasan si Simon at mawala ang yanggaw sa katawan ay saka ipinaliwanag ni Mang Goryo na niyanggaw ito ni Aling Asunsyon sa pamamagitan ng suman. Talamak na sa Enriquez ang balitang aswang si Aling Asunsyon, kaya marahil ay naisipan na nitong umalis para sa kanyang kaligtasan. Subalit sa kabila ng lahat ay nabahala naman ang aking ina at lola para sa kaligtasan ni Lolo Rodolfo. Nabanggit ni Lola Ella sa aking ama na mabuti pang dalhin nila sa kakilala niyang manggagamot si Lolo Rodolfo dahil baka may naiwang mga ngipin sa liig nito. Ayon pa kay Lola Ella na ang ngipin ng aswang ay patuloy na papasok sa katawan ng biktima hanggang sa makarating sa utak. Yun daw ang paraan ng panghahawa ng mga maninilong. Sumang-ayon na lamang ang aking ama. Pinagmasdan niyang mabuti si Lolo Rodolfo na panay pa rin ang pagdaing sa kanyang nananakit na leeg. Pagsapit ng tanghali ay kaagad na silang umalis patungo sa manggagamot na kakilala ni Lola Ella. Ang lalaking yun ay isang manggagamot na may kaalaman sa anumang kamandag ng mga hayop, maging ang mga elemento na tulad ng maninilong. Kilala siya bilang mananandok. Ang kanyang estilo sa panggagamot ay sa pamamagitan ng itim na buto. Nilalapat niya yun sa katawan ng pasyenteng nakagat ng hayop o aswang at inuusalan ng dasal. Matapos ang ritual ay kusang lalabas sa sugat ang anumang naiwan sa loob tulad ng laway o ngipin. Pagkarating nila sa tahanan ng manggagamot ay kaagad na ipinaliwanag ng aking ama ang nangyari. Nagulat naman ang manggagamot nang malaman na maninilong ang nakagawa nun kay Lolo Rodolfo. Natanong nito kung paano nakarating ang maninilong sa kanilang bahay samantalang nasa kabisayaan ng mga ganoong uri ng aswang. Nabanggit sa kanya ng aking ama ang tungkol sa isang dayuhan na naging kapitbahay nila na nagbalat kayong mabuting tao para lang patayin si Lolo Rodolfo. Naunawaan naman ng manggagamot ang mga isinalaysay nito at kaagad na inutusan ng aking mga magulang, gayon din si Lola Ella na ihiga sa may kawayang higaan si Lolo Rodolfo upang maisagawa ang ritual. Kaagad naman silang nakiisa. Kumuha sa isang supot ng itim na buto ang manggagamot at ibinudbod sa sugat sa leeg ni Lolo Rodolfo. Kasunod nun ay nilapatan niya ito ng telang pula na may langis na buhat sa ahas. Makalipas ang ilang sandali ay bumula ang sugat. Umangat ang telang pula at mabilis yung kinuha ng manggagamot at kaagad na ipinakita sa kanila ang itim na kuko ng isang hayop. May nakakapit pang bahagi ng laman nito na gumagalaw. Nabanggit ng manggagamot na mabuti na lamang at naagapan ng pagpapagamot kay Lolo Rodolfo. Kung hindi ay baka nahawa na ito ng pagiging maninilong. Nakaligtas na ito sa kapahamakan at wala nang dapat pang alalahanin. Matapos ang mga pahayag na manggagamot ay kaagad na nagpasalamat ang aking mga magulang. Gayon din sina Lolo Rodolfo at Lola Ella at umuwi na sila sa kanilang tahanan. Buong akala nila na naging maayos na ang lahat subalit hindi pala. Muling nagbalik ang maninilong sa kanilang lugar. Isang gabi nakarinig ng mga sigawan sa kapitbahay ang aking mga magulang. Hindi na sana makikialam ang aking ama subalit mas naghari ang pagmamalasakit niya sa ibang tao. Kaya naman inihanda niyang muli ang kanyang kaluban at sumugod paglabas ng bahay. Pasado 11:00 noon ng hating gabi, naghari ang kabilugan ng buwan sa kalangitan. Nagtungo sa tahanan ni Aling Doray ang aking ama kung saan sinalubong siya ni Gino at Laarni na kapwa mag-asawa. Humingi sila dito ng tulong dahil sinalakay sila ng maninilong na gustong pumatay kay Aling Doray. Nagtungo sila sa gawing silong ng bahay at doon nila natagpuan ang maninilong na si Aling Asunsyon, kung saan nanlilisik ang mga mata nito at putulang dila. Binulyawan yun ng aking ama at hinamon bago pinagmumura. Bahagyang nilingon siya ng aswang at tinapunan ng masasamang tingin bago gumapang malapit sa direksyon nito.
Napansin naman ng aking ama na putol na ang dila nito at hindi na magawang makapagsalita. Nanlilimahid pa rin ang katawan ng aswang na napupuno ng langis at sumusulak ang napakabaho nitong amoy. Nakipaglaban ng lakas ang maninilong, subalit mas mabilis kumilos ang aking ama. Napuruhan nila ng maraming saksakang aswang sa tagiliran, likuran at maging sa dibdib bago ito tuluyang bumulagta sa lupa. Inundayan pa niya ito ng saksak sa masiselang bahagi ng katawan bago tuluyang bawian ng buhay. Naging saksi ang kanilang mga kapitbahay sa pagkamatay ng maninilong. Kitang-kita nila ang pamilyar nitong anyo at hindi nga sila nagkamali na yun mismo ang dayuhang si Aling Asunsyon na matagal na nagtatago bago muling gumambala sa tahimik nilang buhay. Sa wakas ay napatay na rin ito at wala nang maninilong ang magtatangkang kumitil ng buhay ng mga taong may sakit. Nanumbalik ang kapayapaan at wala na ring gumalang aswang sa lugar ng aking lolo at lola. Lumipas pa ang ilang buwan at naisipan ng bumalik sa samuan ng aking mga magulang upang makapagsimula na rin ng bagong pamilya. Nangako naman sila kina Lolo Rodolfo at Lola Ella na tuwing bakasyon ay bibisita sila upang magkasama-sama silang muli. Bumalik ang mga magulang ko ng matiwasay sa baryo ng Samuan. Maging abala sila sa pagbuo ng pamilya at dumating ang araw na nabuntis ang aking ina. Subalit hindi pa pala natatapos ang kanilang kalbaryo. Pagkadating nila sa baryo ay usap-usapan doon ang tungkol sa isang aswang na tinatawag na Silagan na nambibiktima ng mga kadalagahan. Kaya naman nababahala ang mga residente sa kanilang kaligtasan. Hindi nila nagagawang lumabas ng bahay sa tuwing sumasapit ang gabi at kapag dumarating ang takip silim ay hindi sila nagsusuot ng mga mapuputing damit o anumang kulay na magtitingkad dahil mainit daw doon ang mata ng mga aswang na silagan. Marami na rin mga nabibiktimang magagandang dalaga sa kanilang baryo. Natatagpuan ang mga bangkay ng mga dalaga sa iba't ibang sulok kung saan hubad ang mga katawan nilang nakalabas ang puwerta at nakalabas din ng mga bituka at nangangawala ang mga atay at puso. Lalo pang nabahala ang aking ama noong magbakasyon sa kanilang bahay ang kanyang bunsong kapatid na si Tia Alma na lumaki sa poder ng kanyang tiyahin sa syudad. Nasa kolehiyo pa lang si Tia Alma ng mga panahong yon. Medyo matigas ang kanyang ulo at hindi siya agad-agad naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang. Bagamat iba ang kanyang kinalakihang pamilya, ay hindi naman naging malayo ang loob niya sa kanyang kapatid. Subalit likas siyang lapitin ng mga kalalakihan dahil sa kanyang pambihirang kagandahan. Noong nabalitaan ng kanyang mga kababata ang pagbabakasyon niya sa baryo, ay madalas siyang binibisita ng mga ito at umaakyat ng ligaw. Bagay na hindi naman matanggihan ni Alma. Ilang beses na din siyang pinayuhan ng aking ama na huwag magsusuot ng mga mapuputing damit. Pero sadya siyang makakalimutin at talagang matigas ang ulo. Patuloy pa rin siyang lumalabas ng bahay at sa tuwing sumasapit ang gabi para magpahangin sa labas at mapagmasdan ang kagandahan ng kabilugan ng buwan. Dahilan niya ay hindi niya nararanasan ang ganoong pangyayari sa buhay niya sa syudad. Kaya ganoon na lang ang pagnanais niyang masaksihan ng kagandahan ng paligid. Sa baryo lamang niya napapahalagahan ng mga simpleng bahay. Madalas na silang nag-aaway ng aking ama. Pinagmumulan na din si Tia Alma ng maraming problema. Kaya naisipan na ng aking ama na pabalikin ang kanyang kapatid sa syudad. Isang araw nagulat na lamang ang aking mga magulang nang biglang ipakilala si Tia Alma na isang gwapo at matipunong lalaki. Romnick ang kanyang pangalan at naninirahan siya sa may bahaging bundok. Isa siyang dayuhan. Nakilala niya si Tia Alma sa isang tindahan malapit sa bahay ng aking ama at simula noon ay naging magkaibigan na silang dalawa. Mabait naman ang binatilyo subalit pinaghinalaan siya ng masama ng aking ama nang mapansin ito na biglang nanlisik ang mga mata nang makitang nakasuot ng maputing damit si Tia Alma. Naitanong ni Tio Benjamin ang tungkol sa mga magulang nito at mga kamag-anak. Nagimbal siya nang malamang tiyahin pala ni Romnick si Aling Asunsyon. Mayroon pa itong binigay na mga suman.
Pamilya pala silang marunong manggawa ng suman. Bagay na lubos niyang pinangambahan. Posibleng pinadala si Romnick sa Samuan upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Aling Asunsyon. Pinaiwas ng aking ama si Tia Alma kay Romnick at binalaan ng wag nang makipagkita dahil nakakatiyak siyang may masama itong binabalak sa kanya. Ngunit hindi pa rin nakinig si Tia Alma at pinagpatuloy niya ang pakikipagkita sa binatilyo. Kahit na inabot na sila ng takip silim sa daan. Dumako ang isang dapit hapon. Hindi pa umuuwi si Tia Alma at talagang nag-aalala na ang aking mga magulang. Hinanap na nila sa mga kapitbahay at ilang kaibigan subalit walang makapagsabi kung saan siya nagtungo. Ngunit nabanggit ng isa sa mga kaibigan ni Tia Alma na nakita niyang magkasama sina Tia Alma at Romnick sa may bahaging kakahuyan noong umaga. Pero pagkatapos noon ay hindi na niya alam kung saan pa nagtungo ang dalawa. Kinutuban na ang aking ama kung kaya't naghanda sila ng itak at isinama niya ang kanyang 3 kaibigan na may dalang mga baril at nagtungo sila sa bahaging kakahuyan. May ilang kilometro din ang layo nito buhat sa kanilang tahanan, kaya inabot na sila ng gabi bago nakarating sa kakahuyan. Hindi pa rin nila doon natagpuan si Tia Alma kung kaya't naisipan na nilang magtungo sa paanan ng bundok at nagbakasakali na matagpuan ng dalaga. Hindi nga sila nagkamali. Nakita ng aking ama si Tia Alma na naglalakad-lakad sa may paanan ng bundok at tila may hawak na isang piraso ng bulaklak. Nakasuot ito ng bestidang puti at manakanak ang luminga-linga sa paligid at tinatawag ang pangalan ni Romnick. Nabahala siya nang walang sino man ang lumalabas sa bahaging likuran. Nilukuban ng takot si Tia Alma lalo pat may natanaw siyang figura sa di kalayuan. Sobrang nakakakilabot ang itsura ng figura. Para itong taong unggoy at nagtataasan ng mga buhok, samantalang nanlilimahid ng itim na likido ang katawan nito. Dilat na dilat ang mga namumulang mga mata nang nagliliwanag sa dilim. At nang ibukas ang bibig ay kitang-kita ang mga ngiping nag-uuslian habang walang humpay ang pagtulo ng mga laway. At sobrang haba ng mga braso nito at matutulis ang matatalim na kuko. Puno rin ng balahibo ang buong katawan. Parang unggoy ang nilalang at sumisinghot sa hangin na tila ba may inaamoy. Napasigaw ng pagkalakas-lakas si Tia Alma at nabitawan niya ang hawak na bulaklak. Kumaripas siya ng takbo subalit biglang lumundag sa likuran niya ang nilalang. Nahablot nito ang kanyang mga paa kung kaya't napabagsak siya sa lupa. Kinaladkad si Tia Alma ng nilalang at pinagsisira ang kanyang kasuotan. Hanggang sa tumambad ang kanyang puwerta at akmang susugatan na siya ng nilalang nang biglang may pumutok na baril at agad na tumarak ang bala sa dibdib ng nilalang. Umangil ito ng umangil at bahagyang napaatras. Sumisigaw ito sa sobrang sakit na nararamdaman. Humahangos at humihikbi naman si Tia Alma habang hindi makakilos sa kanyang kinasasadlakan. Pumutok pa ang baril at bigla ang tumama ang bala sa hita ng nilalang. Agad itong nagmadaling magtayo at lumayo kahit na may tama ang kanyang katawan. Sa puntong yun ay lumabas mula sa masukal na lugar ang aking ama, kasama ang kanyang mga kasamahan. Pinagtulungan nilang maibangon si Tia Alma at pagkakita nito sa kanyang kapatid ay niyakap niya ito ng mahigpit habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mabilis nilang nilisan ang naturang paanan ng bundok. Sa sumunod na araw ay hindi na nagpakita pang muli si Romnick kay Tia Alma. Sinikap na maging matapang ni Tia Alma mula sa nakakapangilabot niyang naging karanasan sa aswang na silagan. Nagpalakas na muna siya ng pangangatawan at nagpagaling ng kanyang mga sugat bago siya muling bumalik sa syudad. Malaki ang pasasalamat niya at utang na loob sa aking ama sa pagkakaligtas nito sa kanyang buhay. At naging aral na din sa kanya ang malagim na sinapit ng kanyang bagong kaibigan na isa palang aswang. Makalipas ang ilang buwan ay lipos pa rin noon ng kababalaghan ng baryo ng aking mga magulang. Patuloy pa rin silang sinasalanta ng mga aswang sa paligid. Lalo pang naging komplikado ang lahat ng mabuntis ang nanay ko sa una kong kapatid. Nagdodoble ingat siya, partikular na din ang aking ama.
Pagkatapos niyang magsaka sa bukid ay maagap siyang umuuwi sa aming bahay upang masigurado na ligtas ang nanay ko. Bali-balita noon na may mga aswang na gumagala sa hating gabi at nambibiktima ng mga buntis. Hindi na naman bago yun sa pandinig ng aking ama, kaya naman marami siyang mga pangontrang inilalagay sa loob ng aming bahay. Madalas na maraming tindero ang nagbibenta ng mga gulay at prutas. Gayon din ang mga sariwang isda na nililibot nila sa buong baryo. At isa na doon si Aling Concepcion na isang matandang babae na araw-araw na dumaraan sa may harapan ng aming bahay. Nangamba si Tatay Benjamin dahil may pagkakatulad kay Aling Asuncion kung kumilos at manalita si Aling Concepcion. Kaya naisip niya na baka kamag-anak o kapatid ito ng aswang. Isang araw nag-iisa sa loob ng aming bahay ang aking ina. Katatapos lamang niyang manahi noon ng mga damit ng sanggol nang biglang mapadaan si Aling Concepcion sa bakuran ng aming bahay. Natanaw niya sa loob ang aking ina, kaya magiliw niya itong inalok ng mga sariwang gulay at prutas. Nag-alinlangan naman ang aking ina dahil kabilin-bilinan sa kanya ng aking ama ay huwag siyang magtitiwala o tatanggap ng anumang bagay buhat sa mga hindi niya lubusang kilala. Pero dahil sa magiliw at magaling na mamilit si Aling Concepcion ay napilitan na din na lumabas ng bahay ang aking ina at bumili ng mga sariwang prutas at gulay. Napansin pa ni Aling Concepcion ang namimintog na tiyan ng aking ina. Nagalak siya kung kaya tinanong niya kung ilang buwan na ang pinagbubuntis nito. Sumagot naman ang aking ina na magwawalong buwan na ang sanggol, kaya lalong namilog ang mga mata ni Aling Concepcion. Humingi pa siya ng pabor na hawakan ng tiyan ng aking ina, bagay na pinaunlakan naman ng nanay ko. Agad na nagtiwala ito sa tindera at hindi man lang ito nagkaroon ng pag-aalinlangan kahit noon pa lang niya ito nakaulyaw. Kaya lang noong hawakan ni Aling Concepcion ng kanyang tiyan ay laking gulat ng nanay ko nang biglang kumirot ang tiyan niya sa hindi malamang kadahilanan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay pagkabigay niya ng bayad sa tindera. Pero bago pa siya makapasok sa mismong loob ay nasulyapan niya na biglang nanlisik ang mga mata ng tindera bago pa ito umalis at magpatuloy sa paglalakad. Kinilabutan ng aking ina at pagkaupo niya sa kawayang upuan ay doon palang humupa ang pananakit ng kanyang tiyan. Sumapit ang hapon. Umuwi ang tatay ko galing sa trabaho. Magkasabay silang naghapunan ng nanay ko. Mukha siyang balisa at tuliro, kaya naman hindi maiwasang magtanong ng tatay ko kung anong nangyari sa kanya buong maghapon. Pautal-utal pang sumagot ang nanay ko at natataranta pa siyang nagpaliwanag sa takot na kanyang nararamdaman. Ipinaliwanag niya sa aking ama na bumili siya ng mga prutas at gulay kay Aling Concepcion at nagawa pa nitong hawakan ng kanyang tiyan. Sa puntong yun ay nagimbal ang aking ama. Nagmadali siyang nagtungo sa may lababo at isinuka lahat ng kanyang kinain. Inutusan din niya ang aking ina na isuka lahat ang mga kinain. Hindi niya maunawaan ang mga ginagawa nito, subalit sumang-ayon siya at dinukot ang kanyang lalamunan upang mailabas lahat ng mga kinain. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Kumuha ng kalamansi ang aking ama at pinigaan niya ang mga naisuka nilang pagkain. Doon kinilabutan at nanlamig ang buong katawan ng nanay ko nang mapagmasdan ng mga dila, daliri at maging mata at ngipin yun ng mga tao. Isinalaysay ng aking ama sa aking ina na pinaghihinala ang aswang si Aling Concepcion na gumagala sa buong baryo. Gumagamit siya ng kakaibang mahika upang gawing karne ng hayop ang mga nakukolekta niyang karne ng tao upang maipagbili sa mga tao para mahawaan niya ng pagiging aswang. Kaya muling binalaan ng aking ama ang aking ina na wag nang magtitiwala pa kay Aling Concepcion at wag na din na ipapahamak ang kanyang tiyan dahil baka yun pa ang maging dahilan upang malaglag ang sanggol sa sinapupunan nito. Kinilabutan ng aking ina sa mga tinuran nito at nag-umpisa na siyang magligpit ng mga pinagkainan. Sumapit ang gabi. Hindi nakatulog ang aking ina. Maalinsangan ang paligid. Kinakailangan pa niyang magpaypay ng abaniko para lang maibsan ang init na kanyang nararamdaman.
Hindi rin naman makatulog ang aking ama at nakamatsyag siya sa loob ng bahay habang pinakikiramdaman ng buong paligid. Tahimik ng mga oras na yon at wala silang naririnig na anumang kaluskos o ingay buhat sa labas ng bahay. Nanatili silang nakahiga sa kama. Hindi pa rin lumalalim ang kanilang tulog at patuloy siyang paudlot-udlot ang tulog hanggang sa sumapit ang hating gabi. Nagising ang aking ama sa iilang kaluskos na buhat sa bubong ng bahay. Hindi nagtagal ay biglang may kumalabog na malaking bagay buhat doon. Agad siyang bumangon at kinuha ang kaluban na nasa ilalim ng kanyang unan. Nagising na din ang aking ina pero sinenyasan niya itong tumahimik at huwag gumawa ng anumang ingay. Lumabas ng silid ang aking ama, bitbit ang gasera pagkatapos ay nagtungo siya sa labas ng bahay. Napupuno ng kadiliman ng buong paligid. Tumingala ang aking ama at ginamit niya bilang tanglaw ang liwanag ng gasera. Pag-angat niya ng tingin ay may napansin siyang nilalang na nakadapa sa may bubong ng bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maisip na aswang yun at malamang ay balak talaga nitong patayin ng kanyang asawa at ang sanggol nito sa sinapupunan. Isang malakas na sigawang narinig niya buhat sa loob ng bahay. Napagtanto ng aking ama na nasa panganib ang buhay ng nanay ko. Mabilis siyang lumakad papasok ng bahay hanggang sa matagpuan niya ang nanay ko na nakasiksik sa isang tabi ng kama. Namumutla sa sobrang takot at nakaturo ang mga daliri sa mahabang dila na nakalawit sa mismong tapat ng kama. Napanghiwi ang aking ama. Nagtungo siya sa kusina at kumuha sa garapon ng asin, pagkatapos ay nilagyan niya ng asin ng itak. Kasunod nun ay bumalik siya sa kwarto at tinagpas ang nakalawit na dila. Nagkukumahog naman ang aswang sa bubong. Nagwawala ito habang pilit na hinihila pa itaas ang kanyang dila. Humanap naman ng lugar na mapupuntahan ng aking ama upang makarating sa bubong ng bahay. Umakyat siya sa mga kahoy na dingding at pagkatapos ay nagmadaling lumusot patungo sa bubong. Doon niya nakaharap ang aswang. Kitang-kita niya ang pagdurugo ng dulo ng dila nito. Tinapunan siya nito ng mga nanlilisik na mga namumulang mga mata. Inundayan siya nito ng kalmot subalit mabilis siyang nakailag. Kaso napunit ang maliit na bahagi ng kanyang damit. Matalas ang kuko nito na kayang humiwas sa balat ng tao. Maya-maya ay nangusap ang aswang at nagpakilala siya na kapatid ni Aling Asunsyon at kaya siya pumunta sa Samuan upang patayin ang aking mga magulang. Inatake si Tatay Benjamin ng aswang at kamuntik na siya nitong masakal. Mabuti na lang at malakas ang pagkakapit niya sa bubong, kung hindi ay babagsak siya sa mataas na bahagi nito. Sinalakay niya ang aswang at sinaksak ito sa tiyan, kasabay na sinaksak sa dibdib at hiniwa ang balat sa hita at binti. Unti-unting nanghina ang aswang at nawalan ito ng balanse at mabilis na bumulusok sa lupa. Hindi na nito naagapan ng pagbagsak at tila nagkalasog-lasog ang katawan nito. Hindi na nito nagawang makatakas at nanatili itong nakahiga sa lupa. Mabilis namang bumaba mula sa bubong ang aking ama. Eksaktong pagkalapag niya at natagpuan niya ang nakahandusay na aswang. Ginamit na niya ang pagkakataong yun para matuluyang mapatay ang aswang. Makailang beses niya itong pinagsasaksak hanggang sa bawian ng buhay. Unti-unti namang nagbagong anyo ang aswang at doon tumambad ang pisikal na kaanyuan ni Aling Konsepsyon. Nabulabog ang mga kapitbahay sa malakas na ingay buhat sa bahay ng aking ama. Nagpunta sila sa bakuran ng bahay nito at natagpuan nila ang dugo ang wala ng buhay na aswang. Gulat na gulat sila nang makitang imahe ni Aling Konsepsyon. Hindi nila sukat akalaing mapapatay ang aswang sa mismong bakuran pa ng aking ama. Pero mababakas sa kanilang mga mata ang kagalakan at kapanatagan ng kalooban sa pagtatagumpay na mapatay ang aswang na pumapatay sa mga buntis. Kinabukasan, umugong ang balita sa pagkamatay ni Aling Konsepsyon. Nagbunyi ang mga residente at nagkaroon ng kaunting kasiyahan sa baryo. Nagkaroon na din ng katahimikan ng pag-iisip ang aking mga magulang. Lumipas pa ang ilang buwan at iniluwal ng aking ina ang panganay kong kapatid.
Masaya nilang pinagtulungang mag-asawa na maitaguyod ang aking Kuya Lambert sa kabila ng payak na pamumuhay sa baryo. Ngunit batid man nila ang kaunting kapayapaan ng kanilang pamumuhay bilang isang masayang pamilya, ay hindi maikakailang darating ang panahon na muli na naman silang dadalawin ng panibagong lagim at panganib na dulot ng mga aswang. Bumisita sa tahanan ng aking ama ang kapinsan niyang si Tio Ivan. Nasabi nito na nagtungo siya sa Iloilo upang tumulong sa pagtugis sa mga asbo na nagtatago sa liblib na lugar. Buhat pa daw sa kabisayaan ng lipi nito at nagawa nitong lumipat ng lugar na mapagtataguan upang maghasik ng kadiliman at mambiktima ng mga tao. Ilang buwan pa lang noon ang aking panganay na kapatid ay nangamba na ang aking mga magulang para sa kanilang kaligtasan. Nabanggit pa ng aking tsuhin na nagtatangan siya ng isang medalyong agimat na magpuprotekta sa kanya sa oras ng kagipitan. Nakipagtulungan naman sa kanya ang aking ama, gayon din ang ilang grupo ng mga kalalakihan. Lumipas pa ang ilang araw ay napabalita sa baryo ang sunod-sunod na pagkamatay ng ilang mga tao na natagpuan ng bangkay sa kakahuyan na parang nilapa ng mababangis na hayop at nangangawala ang mga lamang loob. Suspecha ng karamihan ay mga asbo ang may kagagawan nun dahil imposible na ginawa yun ng mga hayop dahil sa mga nangangawala nitong mga lamang loob. At isa pa, hindi yun basta-basta magagawa ng mga hayop dahil malalalim ang mga sugat ng mga bangkay sa buong katawan na masigit pa sa pwedeng gawing pinsala ng mababangis na hayop. Isang gabi, nagplano ang mga kalalakihan pagdating ng hating gabi ay susugod sila sa kuta ng mga aswang, dala ang kanilang mga sandata. Sinamahan na muna ng malapit na kapitbahay ang aking ina upang mabantayan sila ng aking kapatid habang kasama ang aking tsuhin at ama sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sumapit ang hating gabi, may dalang sulo at mga tabak at rifle ang mga kalalakihan at sumugod sila sa kakahuyan. Binaon nila ang lakas ng loob habang binabaybay ang masukal na gubat. Hindi nagtagal at nakarating na sila sa kakahuyan at nakarinig sila ng mga sigawan sa di kalayuan. Naalerto silang lahat at ikinasa ang mga baril at inilabas ang mga itak sa bawat kaluban. Walang ano-ano ay biglang may lumitaw na mga bulto ng animoy kasing laki ng kalabaw. May matutulis na mga pangil na tila mga lagari. May nanlilisik na mga mata at mahahabang buntot. May tangay-tangay na atay ang isa sa mga asbo at sa isang iglap ay nilamon niya ito. Nagulat ang aking ama subalit sinenyasan siya ng aking tsuhin kung kaya't mabilis silang umatake sa mga aswang. Pinagtataga ng mga kalalakihan ng matitigas na balat ng mga asbo. Karamihan sa kanila ay napatay ng mga ito. Nilapa naman ng iba samantalang ang ibang kalalakihan ay nabalian ng mga buto at binawian ng buhay. Naging madugo at marahas ang kanilang pakikipaglaban subalit hindi naman sumuko ang aking ama, gayon din ang aking tsuhin. Nagulat na lang ang aking ama dahil kahit nasusugatan ng tsuhin ko ay tila hindi bumabaon ng mga kuko ng mga asbo sa katawan nito. Para bang makunat ang balat ng tsuhin ko at hindi siya basta-basta tinatalaban ng anumang pag-atake ng mga aswang. Nagsipagbagsakan ng mga asbo noong mapaputukan sila ng mga bala ng baril. Samantalang tinamaan naman ng mga saksak sa dibdib ang iba sa kanila. Pinutol ng tatay ko ang buntot ng asbo at kasabay nun ay ginilitan niya ito sa leeg at medyo nahirapan siya na mapugutan ito ng ulo. Subalit sa sunod-sunod niyang pag-atake ay nagawa niyang matagpas ang ulo nito. Samantala, nakipagbuno naman ang aking tsuhin sa asbo. Nagawa niyang mabalian ito ng buto bago pa masaksak sa masiselang bahagi ng katawan. Nakakabingi ang mga pag-angil ng mga asbo at talagang umaalingaw-ngaw yun sa buong kakahuyan. Lumipas pa ang ilang oras bago tuluyang maubos ang mga asbo sa paligid. Walang nakaligtas sa aking ama gayon din kay Tio Ivan. Napuno ng mantsa ang kanilang damit at nanlilimahid ang katawan nila sa dumi at pawis. Mangilan-ngilan ang natira sa kanilang mga kasamahan at bakas nila sa mukha ng bawat isa ang lungkot at pagkadismaya sa pagkaubos ng kanilang mga kasama. Nalungkot ang aking ama.
Habang pinagmamasdan ng karimari-marim na inabot ng kanyang mga kababayan sa mga mababalasik na mga aswang, pinapik naman siya sa balikat ng aking tiyuhin at sinikap nitong pag-aani ng mabigat na dinadala nito sa kanyang dibdib. Hindi sila kaagad lumisan sa gubat. Pinagtulungan nilang madala sa baryo ang ilang bangkay ng kanilang mga kasamahan upang maiuwi sa mga pamilya nito. Pagkadating nila sa baryo ay nakipagtulungan sila sa ilang namamahala ng baryo upang makuha ang iba pang bangkay sa kakahuyan. Napuno ng lungkot at luksa ang buong residente sa sinapit ng mga kalalakihang napatay sa engkwentro. Halos maglumpasay ang mga kamag-anak ng mga namatayan. Napuno naman ng kasiyahan ng puso ng aking ina nang muli niyang masilayan ng aking ama, gayon din ang kapinsan nito. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nakaligtas sa kapahamakan ng kanyang asawa, gayon din ang kapinsan nito sa kabila ng napakaraming bangkay ng kanilang mga kasamahan sa baryo. Yun ang isa sa pinakamasakit na naranasan nilang lahat sa kamay ng mga aswang bago tuluyang humarap sa makabagong panahon ang kanilang baryo. Sa mga sumunod na taon, habang lumalaki na noon ang aming pamilya, ay napag-isipan ng aking mga magulang na magtungo sa syudad upang makahanap ng maayos na trabaho at maitaguyod ang pangangailangan ng aking pamilya. Matapos na maisilang ang aking bunsong kapatid ay umalis ang aming pamilya sa baryo at sinikap naming manirahan at subukan ng swerte sa syudad. Sa kasalukuyan ay matatagumpay na kaming magkakapatid sa iba't ibang larangan. May sarili na din kaming pamilya, samantalang ang aming mga magulang naman ay kasama ng aking bunsong kapatid at sama-sama silang naninirahan sa isang malaking bahay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.